Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Kipi Chu tungkol ito sa nagaganap na Day 11 impeachment trial ni VP Sara Duterte. 40 million confidential funds ni VP Sara ginamit sa pagtulong sa gamot at pagkain. Gusto nila magalit tayo na ginamit sa food and medical aid. Sanay kasi tayo na ginagamit sa Hermes at Relo at luxury cars ang taxes natin. Ano ba? Impeachment against Sara 2 or PR for her? Public relations ba? I-prove nyo na lang agad na may unexplained wealth para matapos na ito. Nang biglang lumubo na walang explanation yung personal pera ni Sara Duterte around the time na na-release ang confidential funds. Kasi yan naman point nyo, di ba? 25 million pesos a day that could be spent better. So, lumalabas ngayon dito sa trial na pumapabor pa kay VP Sara itong mga sagot ng taga-COA. Wala namang napatunayang pagkadispal ko. Yun lang. Pinaliwanag lang na may notice of disallowance dahil may kulang ng mga dokumento. Yun lang. Kaya lang, sa testimony ng COA auditor, wala akong narinig na ikakasama sa paggamit ni VP Sara ng confidential funds. Binanggit doon, pinakita yung mga resibo. Nako, abunado ba? Mas malaki ang nagastos sa Office of the Vice President. 125 million lang yung natanggap na pondo. Ang mga resibo na isinabmit ng Office of the Vice President umabot ng 125 million and 150,000 pesos. So, mas malaki ang nagastos ni VP Sara. Kasi, pagkakaalam ko, maraming projects ang Office of the Vice President. At yung mga naunang Vice President kasi walang confidential funds. Kung meron man, kakaunti. Lalo na sa DepEd. Si VP Sara lang ang nagkaroon ng malaking confidential funds as Vice President and DepEd Secretary. Bakit? Kasi ano siya Vice Chair siya ng NTF-ELCAC. Talagang lumalaban sa mga makakaliwa. Gustong pulbusin ang mga terorista na nanggugulo sa ating bayan. Kaya, ayan, meron siyang confidential funds. So, ito ngayon ang ginagamit para siraan si VP Sara. Kaya lang, lumalabas na kahit anong paninira nila, kulang pa rin. Ito pa, another update sa impeachment trial is si private prosecutor Lorna Kapunan, siguro sa edad na rin, nag-request ng 3-minute recess. Bakit? Para daw siya makaupo naman at i-review ang mga records. So, pinagbigyan naman ni presiding officer yung request ni Attorney Kapunan, okay, 3-minute recess para makaupo si Kapunan. Ito, yung mga resibo, may pinaggamitan at napakinabangan pa, hindi linustay, hindi binulsa. Yun ang post ni Attorney Roque.
Nakalagay dyan. Tingnan ko. Hindi masyadong makita. Napakinabangan yung confidential intelligence funds ni BP Sara. Kami noon, sa unit ko, meron kaming konti, hindi masyadong malaki. Kaya lang, hindi na kami gumagamit nitong pang food and medical aid. Diretso na kami doon sa asset. Kasi tactical unit kami. Kailangan namin magtanim ng mga secret agents. Papasukin namin sila sa loob, sa hanay ng mga NPA. But in exchange for that, may monthly support. At pinipirmahan, gumagamit ng alias, tinatanggap ng pamilya ng aming confidential agent. At maalala ko, magaling yung aking intelligence officer, nakapagtanim siya ng agent sa hanay ng regional headquarters sa Northern Mindanao Regional Party Committee. Nasa headquarters siya, nasa communications pa siya. Yung communication between NPA units, dumadaan sa kanya yung mga informasyon. Kaya, one time, yung very specific intelligence na ipinasa niya is, sabi niya, Sir, sabihan nyo ang Bayugan City Police Station dahil aatakihin ng mga kasama namin. Very actionable intelligence. Maghanda sila dahil nalalapit na yung pag-atake. So pinuntahan namin ang pulis. Naniwala naman yung pulis sa amin dahil maganda yung relation namin sa mga pulis. Naghanda yung pulis. Hindi nga nagtagal, mga 1 week mula nung sinabihan kami, doon na, umatake na yung mga rebelde. Dumating 2 van, civilian van, paghinto pa lang ng 2 van sa harap ng Municipal Police Station, pumasok na kagad sa isip ng pulis na ito na siguro. Yung pulis, dati-dati, 9mm lang ang dala-dala. Dahil may warning na atake, may dala-dalang Armalite with bandoler, puno ng bala, pang-gyera talaga. Paghinto ng 2 van, pag open, mga NPA, yung pulis, ang unang bumira. Kaya, talon-talo ang mga rebelde sa pag-atake nila. Ganon. Yun ang very specific example ko paggamit ng intelligence confidential funds. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandik ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko sa balay sa natabangan ng ugero. So mauna ni ang gitabang nga yero nga ilan ang giatop tungod kay nagdali-dali sila og atop tungod kay sige og kaulan dire. So karon atong nakita nga human na gyud sa pag-atop og nakapatindog na gyud sila sa ilang balay tungod sa tabang. So kuan na gyud. Tungod sa tabang nakabalay na sila. Salamat sa Ginoo nga ug sa nagtabang sa sin nga nag-atop na gyud kay ga tuluan na among balay sa gi atop na gyud namo ang gitabang sa amoa. Oo, so tungod kay sige na og kaulan, inyo na lang giatop ang gitabang sa inyo nga yero. O giatop na gyud namo. Salamat kayo sa nagtabang sa amoa. So nindot na gyud ang inyong atop. So pila na to ka tuig ang inyong atop nga inyong gipulihan nga karon nakapatindog na mo aning inyong bag-ong balay. Pila? 5 na ka tuig. 5 na ka tuig. So karon nindot na gyud mo maulanan. Dili na. Hinaot unta nga magpadayon pa ni nga tabang
kay para matabangan ang kakalisod. So daghan pa di ang nanginhanglan og tabang O dagan pa gyud. nga sama ninyo. So salamat kayo.